Nagkainitan pagkatapos ng Game 4 ng Rain or Shine at Barangay Ginebra. At ito'y dahil kay Alfrancis Chua at kay Coach Yeng Yao na nagpang-abot pagkatapos nung game. Actually, pagkatapos pa lang nung first quarter at nung first half ay nagkainitan na yung dalawa. Dahil sinabi ni Coach Yeng Yao na ito raw si Alfrancis Chua ay tinatakot yung mga referee. Bilang posisyon nito na PBA team governor ay palagi daw binubulyawan yung mga referee para gumawa ng mga tawag na pabor sa Barangay Ginebra. At ang sabi ng mga fans, kabilang daw dyan yung tinawag na offensive foul dito ay yung flagrant foul kay Jalen Johnson. At yan daw ang naging dahilan kung bakit itong Rain or Shine ay nagkaroon ng team penalty at hindi nakapaglaro ng maraming minuto ma-import nila dahil tinakot daw ni Alfrancis Chua yung mga referee. Ang sabi naman ni Alfrancis Chua, minuran to si Coach Yeng Yao. Ay ito'y ayon mismo kay Coach Yeng, minura daw siya ni Alfrancis Chua noong nagharap sila. Ang sabi naman ng kampo ni Alfrancis, wala raw pakialam si Coach Yeng Yao dito sa kanyang koponan at ang dapat daw nitong asikasuhin ay yung koponan niya na Rain or Shine Elasto Painters. Dahil dito inaasahan na magiging mas mainit yung mga tagpo sa susunod na labanan dahil very crucial yung Game 5. Kung sinong mananalo dyan, isang panalo na lang ay papasok na sa finals. Kaya sa tingin ko lalong magiging mas physical at mainit yung labanan ng Barangay Ginebra at nitong Rain or Shine Elasto Painters. Ang magiging interesting dito pagdating ng Game 5 ay kung paano mag-a-adjust yung mga referee sa tawag nila. Hindi naging masaya si Coach Yeng Yao doon sa flagrant foul na tinawag kay Jalen Johnson at yung sunod-sunod na mga foul na natawag doon sa kanyang koponan kaya nahirapan sila. Tignan natin kung ano magiging tawagan ng mga ref sa susunod naman. Itong si Rain ng Batak ay hindi ginamit ng second half nitong TNT Tropa kontra sa Meralco kung saan nanalo itong Meralco Bolts at tabla na yung serye nila 2-all. Dahil dito umugong-ugong na yung balita na baka itong si Rain ng Batak ay matrade na. May mga report na baka dalawin daw ito sa Titan Ultra kapalit ni Joshua Monson. At ang sabi naman ng iba ay baka sa Blackwater Bossing kapalit ni Cedric Barefield. Pero ang maliwanag dito mukhang ang mangyayari nga itong top guard ng TNT Tropa ay malalagay na sa trading block dahil parang hindi nagugustuhan ni Coach Joe Reyes yung madalas itong turnovers. Particular na yung ginawa niyang pasa dito kay Jason Castro nung yung ginawang pasa nitong si Rain ng Batak nung second quarter at napilitan si Coach Joe Reyes na ipasok si Jason Castro at ever since noon hindi na siya binalik. Kaya balakas nga yung ugong-ugong na baka si ng Batak ay matrade na. Tignan natin kung ito'y matutuloy at hindi na nga ako magugulat kung ito'y mangyari. Dahil madalas ganyan nga nagiging sitwasyon dito sa TNT Tropa. Kapag mayroong player na hindi nagagamit niya na usually ay senyales na ito'y malapit ng i-trade. So tignan natin kung ganyan nga ang gagawin nitong si Coach Yeng Yao o rather nitong si Coach Jot Reyes. Pagdating naman sa mga import, okay naman yung pinakita nitong si Patrick Gardner, naka 20 points at 13 rebounds sa Meralco. At si Chris Macolo naman naka 24 points at 9 rebounds dito sa TNT. Low scoring yung ball game, so understandable ba't ganon yung naging numero ng mga import nila. At maganda naman yung naging performance. Kaya sa tingin ko, magiging okay to para sa dalawang koponan. At least ngayon 2-all na yung serye, so magiging maganda to pagdating ng Game 5. Parang yung serye din sa kabila, yung Rain or Shine at Barangay Ginebra. So sa ngayon, ang magiging focus ng mga tao ay kung paano magiging playing time nito si Rain ng Batak dito sa natitira pang game sa serye kung sakasakali nga na siya mate-trade na. Ang San Miguel Beermen naman ngayon ay medyo tahimik pero sa totoo lang ay nagpaplano din sila kung meron pa silang mga trades na magagawa. Ang pinaka-interesting daw dito ay yung posibleng pag-acquire ng San Miguel dito kay Cedric Barefield. Dahil siya talaga yung parang pinupuntirya ngayon nitong management. Dahil ito si Barefield kasi alam naman na hindi na yan magtatagal doon sa bossing at ito'y malamang mag-request na ng trade. Ngayon ang magiging tanong na lamang ay kung saang team. Dahil mukhang ang gusto raw nitong San Miguel makuha talaga si Barefield pero kung mahihirapan sila ay sa ibang team sila titingin katulad ng Phoenix o kaya naman sa Converge kay Mikey Williams or sa Titan Ultra. Ito yung sitwasyon ngayon dito sa San Miguel, no? Kinakailangan kasing i-balance sa San Miguel. Gusto nila syempre ma-retain yung mga veterano nila. Dahil nanalo sila ng 2 sunod na kampyonato bago sila na-eliminate dito sa PBA Commissioner's Cup ng maaga.
So hindi naman natin masasabi na mahina na ang San Miguel. Yun nga lang, palagi sila nagkakaproblema talaga pagdating dito sa mga imports. Sayang hindi nila kaagad nakuha to si Benny Boatwright. At isa pa, no, yung problema talaga sa point guard nila, ang dami na nakakapansin dyan. So mukhang yan talaga yung aayusin nitong San Miguel Beermen. If ever ito'y matuloy, sa tingin ko magiging maganda para sa San Miguel kung makuha nga nila si Bearfield. Pero kung hindi yan ang makukuha nila, subukan na lang nila dito sa Phoenix kung saan marami ding mga point guards dyan na magiging available. At sa tingin ko naman, marami pang ibang players na po pwedeng makakuha ng San Miguel. Pwede rin silang kumuha sa darating na draft para dyan naman sila makaka-acquire ng bagong point guard na may dadagdag dito sa kanilang roster. Dahil parang yan talaga pinag-iisipan nga mabuti ditong si Coach Leo Austria, pati na rin ng kanyang coaching staff. Dahil mukhang dyan daw talaga yung nakikita ng San Miguel na magiging magandang kalalabasan nitong kanilang mga plano para sa darating pa na mga conference. Ang Converge Fiber Xers daw ngayon ay isa dito sa mga PBA teams na posible na maka-acquire ng serbisyo nitong si Anmisi. Dahil ang balita natin itong Terra Firma ay ibebenta na nga. Alam natin lahat yan. At mukhang itong Terra Firma daw para yan ay mapabilis yung proseso. Willing nang i-trade yung mga players nila mataas ang sweldo para yung buyer, yung bibili ng Terra Firma, maliit lang yung gagastusin doon sa team at makakapili ng mga players na kanyang kukunin. Kaya nga sa ngayon, ito yung tinitignan daw ng Terra Firma na gawin at ito namang Converge Fiber Access daw ay ready na makipag-usap dito sa Terra Firma para sa isang posibleng pag-trade kung saan si Jerick Ahanmisi ay mapupunta na sa Converge Fiber Access kung saan dati yung kanyang kapatid na si Maverick ay naglaro. Ngayon, itong Converge naman, maraming mga players na pwedeng i-offer dito sa Terra Firma. Sa tingin ko, most likely si MJ Garcia at isang first round draft pick ang ibibigay nila dyan. Dahil syempre, yung bibili dito sa Terra Firma, ang gugustuhin niyan yung player na mababa ang salary. Katulad ni MJ Garcia na backup player, plus may first round draft pick. Para yan naman ang magamit ng bagong bibili ng buyer na pagpili ng mga bagong players na idadagdag dito sa kanyang roster. So, iyan yung sitwasyon dito ngayon sa lineup ng Terra Firma at ng Converge Fiber Xers. Pagdating naman dito sa import, naghahanap pa rin itong Terra Firma at itong Converge nung kanilang maidadagdag. At sa tingin ko naman, magkakaroon din sila, no? Pero sa ngayon, itong Converge daw, medyo maaga pa raw para sila humarap ng import. Although, sa ngayon, yung mga trades yan ang nagiging priority ng management. At hindi na rin ako magtataka kung gagawa rin sila ng hakbang para madagdagan pa yung mga players na kanilang makukuha. Pero sa ngayon, ito na Converge Fiber Xers, happy na dito sa kanilang lineup at willing na silang makipag-trade. Binabati natin si Joshua Giray, Espejo at Rosales family, si Katsakino Dukusin, si Michael D, si Ireneo Salangsang, si Anthony Alon, si Joseph Pineda, pati na rin si Donel Santiago, Mon de Guzman, si Katsakino Dukusin, si Romeo Conchada, si Malyari Mascarinas, si Enju, Edwin Carmona Jr. at lahat ng ating mga regular na mga viewer.